Mga pare ko, kung gusto niyo po ng arawan, ito ang gamitin nyo. Pero kung gusto niyo po ng pakyawan, ay ito po ang gamitin nyo. Mga pare ko, dumating na rin po sa wakas yung ating hinihintay na magpapasakit ng ating katawan. At ito po ay nabili natin sa Shopee. At ito po ang rotary hammer drill / chipping gun na nabili po natin sa halagang 2,000 pesos. So ito po ang kanyang itsura. Kasi naman po ay kailangan na po magbakbak ng tiles at hindi ko po kakayanin ang labor. Kasi narinig naman po na halos 200 pesos yung idadagdag sa mga minimum wages. At talaga naman pong hindi natin kakayanin yung ganong labor cost. So ang gagawin po natin ay tayo lang po personally magdi-DIY po tayo at tayo lang po yung babakbak ng ating tiles. At kailangan lang po natin ng katulong. Siyempre hindi po natin kakayanin ng sil lamang. At kung gusto nyo po mamili dahil gusto nyo rin po sumakit na katawan dahil magbabagbag po kayo ng semento, pero ang kapalit po niyan ay makakatipid po kayo sa labor cost, ito po ang inyong makukuha. So nabili po natin siya isang set, may kasama po siyang case. At sa loob po ng case, ito po yung inyong unang titignan, ang kanyang owner's manual. Basahin nyo po to para malaman nyo po kung paano po siya ginagamit. Kung hindi naman po, panoorin nyo lang po yung ating video dahil tuturo ko naman po sa inyo kung paano po siya gagamitin. Then syempre may pasundin po yung hand gloves at mga tools. Una po sa tools, ito may libre po siyang grasa, power grease, dahil may gagrasahan po tayo dito sa kanyang pinaka gearbox. At iba't ibang tool bits. Meron po ditong drill, sabi ko drill ba? Ito po ay hammer drill. Kaya iba't ibang size po ng drill bit ang pasunod nyo. Ito pa po isa. At syempre, sabi ko po dito, ito po ay chipping gun. Ay may pasunod din po siyang chipping bits, pang chipping. At ito din po ay ito naman ang pambiyak ng bato. Matulis po siya. So ayan po ang mga pasunod niya na tool bits. At wala na po dahil ang susunod po dito ay ang mismong ganyan na. At siya po ay mabigat. I think ang bigat po nito is around 6 to 7 kilos. Kaya kung medyo hindi ka sanay sa mga mabibigat na bagay, bubuhatin, ay hindi para sa iyo itong machine na to. At pag namili nga po pala nito ay may pagpipilian, at yung pagpipilian niya ay depende po yan sa wattage. Dahil pag mataas po yung wattage, syempre mas malakas din po yung inyong power tools. For example po, ito po ay 2,500 watts, pero may nabibili din pong 1,000 watts at 1,800 watts. At ito na po yung ating pinili, yung pinakamataas na wattage. But I think ito na rin po siguro yung pinakamalakas. Gusto ko pa si malakas para madali po natin mayayari yung trabaho. Then tumungo naman po tayo sa build to material nitong ating power tools. At kapansin-pansin po yung mga plastic parts niya. Itong dalawang handle natin, kasama po itong pressure switch, ito po ay made in plastic. Then ito din po ay plastic. Itong selector switch natin ay plastic. Itong cover ng gearbox ay plastic. Pati po yung pinaka-casing nitong ating motor ay plastic. Ang hindi lang po plastic dito ay ito, yung pinakakaha niya. At possibly ito po ay gawa sa hard alloy or aluminum. Metal po siya And syempre ito na po yung kanyang cordon at yung kanyang plug. Siya nga pala mga pare ko, 220 volts po itong ating power tools. At kahit saan pong outlet na 220 ay pwede po natin siyang saksak at magagamit. Then set up muna po tayo bago po natin gamitin. At ang kauna-unahan po dyan, itong front handle ay pwede po natin itong ipwesto sa gusto natin pwesto. Basta luwagan nyo muna, i-twist nyo lang, luwagan nyo. At ayun pwede na po siyang iikot kung saan nyo man po siya gusto. Pwede siyang pang kanan, pwede po siyang pang kaliwa, pwede siya sa taas, at pwede po siya sa baba. Ako gusto ko dito Then pag na-align nyo na po, na-set up nyo siya, ay higpitan nyo na. At ayun na po. So yun na po ang ating pwesto.
Then maglagay na po tayo ng drill bit o chipping bits kung ano po ang inyong gagawing trabaho. For example, ito muna po tayo, yung drill bit. Dahil magdi-drill po tayo eh. So ito po yung ating drill bit. At sa paglagay naman po dito, iurong nyo lang po yung plastic na to. Pagka-urong nyo, hanapan nyo po ng pwesto. Pag pumasok, release. So okay na po yan. At dito naman po sa ating selector switch ay may makikita po kayong dalawang logo. Unang-una po dyan ay yung makadikit na hammer at drill. Then dito naman po sa kabila ay yung nag-iisang hammer lamang. So napaka-importante po kung saan po nakaturo tong arrow na yan. Dahil kung saan po nakaturo yan, nandun po yung function nitong ating power tools. At nakalock po yan. So nakaturo pa siya dito. Ibig sabihin yung function po nitong ating power tools ay naka-hammer at drill. So naka-rotary hammer drill po siya. Kaya pag pinaikot po natin, so saksak muna po pala natin. Yun. Mag-hammer at magdi-drill po siya. So hindi nyo lang po napapansin o nakikita, gumagano'n po yan. Kaya once na dinihan po natin to, ayan o. Tingnan ko Ayan mga pare ko So mabilis po natin mabubutas yung ating binubutas dahil hinahammer din po natin siya. Then palit naman po tayo ng trabaho, hindi na po drilling ang ating trabaho kundi chipping at magbabasag na po tayo ng semento. Kaya mamili na po kayo kung anong bala ang gusto nyo rito. Pwedeng lapad, pang chip, or pwede rin itong pang basag ng semento. Ayan pambiyak po to So ang lagay natin ay itong pang chip. Pagtatanggal at pagkabalik ay yun di po ba ito lagay natin yun. So mga pare ko then syempre hindi po pwedeng pan chip to dahil pag hindi nyo po pinihit itong selector switch ay iikot po yan so hindi po pwede yan. Dapat ay hindi siya umiikot at gumagano'n lang siya. Kaya ang gagawin natin ay iikot po natin tong kanyang selector switch. So very safe ay bunutin muna po natin. Then press po natin yung kanyang lock at iikot po natin. Then kung mahigpit po siya ay isabay po natin itong sa unahan. Makita nyo, sabay po natin siya. Ayun, nakalock na po siya. So kung mali po yung position ng ating chip bits ay ilipat natin. Ayan. Mga pare ko nakita nyo ayan, kumano na kaya magagamit na po pan chips. So yung mga pare ko, yung function nitong ating chipping gun / rotary hammer drill at pwede na po natin itong gamitin in action. Pero teka, honest dili muna, tingnan po natin kung may grasa itong sa gearbox nya. So tanggalin po natin itong plastic sa ibabaw. Ayan. Actually hindi po ito gearbox, piston po yung nakita ko rito. So yun, siguraduhin po natin na meron po siyang grasa kasi yan po yung umiikot at kung kulang syempre lalagyan po natin siya ng grasa dito sa loob. So okay na po ito muna, hindi pa naman natin siya ginagamit. Kaya once na ginamit po siya ay i-inspectionin lang po natin siya ng i-inspectionin at sisiguraduhin po natin na meron pa po siyang grasa. So yan mga pare ko, sa mga gusto sumakit na katawan at mag DIY ng construction pero ang kapalit naman po nito ay pagtitipid dahil laking tipid po ang magagastos po natin sa labor cost. So kailangan nyo po ng katulong at ito po yung ating chipping gun / rotary hammer drill na nabili po natin sa Shopee ay goods na goods naman po siyang gamitin. Hopefully lang po siya ay tumagal. So hanggang dito lang po yung ating video at maraming salamat po sa panonood. Paalam sa inyo mga pare ko, paalam.